Ako si John Michael at ito, ang GML Speaks, Faith That Moves, Truth That Lasts. Ang title ng ating topic ay It is Finished, the final word from the cross. Ang anchor text natin na sa John 19:30, when Jesus had received the sour wine, he said, "It is finished," and he bowed his head and gave up his spirit. Kapatid, may mga salita na hindi kailangan ulitin. Once spoken, it is done. When a judge bangs the gavel and says, "Case dismissed," you don't come back tomorrow to ask if it was really dismissed. Hindi ka na babalik para magtanong kung talagang na-dismiss na ba. When a father signs the deed and hands you the title, hindi mo na kailangan magbayad ulit. It is over. Settled. Final na. Fully paid na. Now, throughout human history, many people have died with a final word. But no last words carries the weight, the depth, the power of the three-syllable word Jesus released while hanging on the cross. In Greek, only one word, tetelestai. It is finished. Tapos na. Now understand this. This is not the cry of a man giving up. Hindi ito ungol ng biktima or iyak ng biktima na natalo. This is not the whimper of a defeated man. It is the triumphant shout of a redeemer who accomplished his mission. It is the victory cry of a king who finished everything he came to do. Three truths that will change how you live starting today. First point, the debt is settled. Second, the work is complete. Third, the way is open. First point, the debt is settled. Tetelestai. Ang salitang tetelestai ay hindi salitang pangrelihiyon in Jesus' day. It was a business word. Heard in the marketplace, sa palengke, in the tax offices, maririnig mo itong salitang ito. When a person in the first century had a debt and paid it in full, the lender would write across the receipt the word tetelestai, paid in full. Kumbaga, bayad na. No remaining balance. Naririnig mo ba ito, kapatid? Pagka naririnig ko talaga to, talagang ang sarap sa pakiramdam. No remaining balance. Isipin mo, wala ka ng utang. Ang sarap ng pakiramdam, di ba? Literal lang, kung may utang ka dito na pera, ang sarap ng pakiramdam pagka wala ka ng utang. Ngayon, picture a man with a great debt. Every night, he sleeps with a weight on his chest. Every knock at the door makes him anxious. Baka kolektor na ito. Ganyan ang buhay ng taong may utang na hindi kayang bayaran. Now picture the whole of humanity before a holy God. Romans 3:23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo, walang exempted. Ako, ikaw, every person who has ever lived, may utang tayo. Not a debt of money, but a debt of sin before a perfect God. And now, how large is the debt? Romans 6:23, for the wages of sin is death. Yun ang halaga, kamatayan. Hindi mo kayang bayaran yun with good works. Hindi mo kayang bayaran with religion, with giving to the poor, with going to church every Sunday, with being a good person. The debt is too large for you. Naintindihan mo ito, kapatid? May malaki tayong problema. Seryoso itong problema, kapatid. Our problem is not just that we make mistakes now and then. The problem is we owe a debt we cannot pay to a holy God who cannot simply overlook sin. So when Jesus said, tetelestai, he was not saying, my suffering is over. He was saying, your debt is paid in full. Nothing remains. No balance. Napakasarap pakinggan ito, church. Picture this. In ancient times, when a prisoner was jailed, a list of his crimes, a certificate of death was posted on his cell door. Nakalista doon lahat ng dahilan kung bakit siya nakakulong noong unang panahon. And when his sentence was served, the judge would take that list and write across it, tetelestai. Then it was nailed up, canceled.
Colossians 2:14 says, God canceled the record of debt that stood against us, its legal demands. He set aside, nailing it to the cross. Naririnig mo ito, kapatid? The list of your sins, everyone, from your youth until now, the ones people see and the secret ones only you and God know, nailed to the cross and marked tetelestai. Napakasarap nito, kapatid. Pakinggan. Ask yourself tonight, kapatid, how many years have you been trying to pay a debt that's already paid? How many nights have you lost sleep over a sin long forgiven? Many of us live as if collector still knocks on the door when the receipt was signed in the blood of the Son of God. There is a kind of Christian who knows in the mind that they are forgiven, but in the heart still feels like they're paying. Nagpupumilit maging sapat, working for an acceptance that was a gift from the start. If that's you, hear the word from the cross. Tetelestai. Wala kang idadagdag, kapatid. He finished it. So this week, every time the enemy whispers, hindi ka karapat-dapat, look at your past, look at your sin. Answer him with one word. Say, tetelestai, paid in full. I will not pay again. When the Lord already paid, write that on your heart. The debt is settled. Ngayon, second point, the work is complete. This word goes deeper. Ang tetelestai is not only about a debt paid. It is also about a work completed. Ikan natin ang buhay ni Jesus. Before He died, may isang salita, He kept repeating the word work, the mission, the purpose He was sent for. John 4:34, my food is to do the will of Him who sent me and to accomplish His work. Accomplish, finish. From the beginning, alam na ni Jesus, there was a work to finish. In John 17:4, in His prayer before His arrest, sinabi niya to the Father, I glorified you on earth, having accomplished the work that you gave me to do. Bago pa siya mabayubay, He knew in His heart, this work would be finished. Ano ba ang gawain yon, kapatid? What was the mission Jesus had to complete? Anong work na ito? The work was this, to make right what had gone wrong. Ang gawing malapit ang naging malayo, to bring back to God the men who had wandered since the Garden of Eden. Mula pa noong nahulog si Adan, sirang-sira na ang relasyon ng tao at ng Diyos. And no human could fix it. Walang propeta, walang hari, walang saserdote, no religion could bridge that gap. So God Himself came down in the person of Jesus. Nagkatawang tao ang salita, and His whole life, mula sa sabsaban hanggang sa krus, was one work that had to be perfectly completed. Isipin mo ito, if Jesus had sinned even once in His whole life, hindi niya masasabi ang tetelestai with victory. If He had given into temptation in the wilderness, hindi matatapos ang gawain. Ngayon, the work is complete. Hindi siya nagkasala, hindi siya sumuko, hindi siya tumakas. Hebrews 4:15, we have a high priest in every respect had been tempted as we are, without sin. Perpekto siya, bawat isip, bawat salita, bawat gawa. Perpekto ang buhay na dapat nating ipamuhay. Pero hindi natin kaya. Ipinamuhay niya ito para sa atin. At ngayon sa krus, tinatapos na niya ang huling hakbang ng gawain. Hindi lang siya nabuhay ng perpekto, namatay pa siya bilang kapalit natin. Ang perpektong buhay niya ay ibinigay bilang handog para sa hindi perpektong buhay natin. Naintindihan mo ba kung bakit ito magandang balita, kapatid? Kasi kung ang kaligtasan nakasalalay sa pagtatapos mo ng gawain, wala kang pag-asa. Bakit? Hindi mo matatapos. Susubukan mo, mabibigo ka. Magsisimula ka ulit. Mabibigo ka ulit.
Pero ang magandang balita, ito kapatid, ito ang magandang balita. Hindi ikaw ang kailangan magtapos ng gawain. Tinapos na ni Jesus. Nasa dugo natin ang pagnanais na kitain ng ang ating pagtanggap. Pero kapag sinabi ni Jesus, it is finished, inaalis niya sa iyong mga kamay ang martilyo. Hindi ka manggagawa sa proyektong ito. Ikaw ang pinagpaguran, kapatid. Kaya ngayong linggo, itigil mo na ang pagsisikap na tapusin ang natapos na. Huminga ka, magpahinga ka sa gawaing tapos na. Kapag nagdarasal ka, huwag kang lumapit na parang manggagawang nagbibilang ng oras para sa sahod. Lumapit ka bilang anak na tinatanggap dahil sa gawaing ganap na ni Kristo. The work is complete. Third point, the way is open. At narito ang pangatlo, kapatid. Dito tayo aabot sa kalwalhatian nang sabihin ni Jesus ang tetelestai. May nangyari sa parehong sandali sa templo, ilang kilometro ang layo. Matthew 27:51 says, "And behold, the curtain of the temple was torn into two, from top to bottom." Kailangan mong maintindihan kung ano ang tabing na yon, kapatid. Sa templo po, may makapal na kurtina na naghihiwalay sa banal na dako at sa kabanal-banalang dako, kung saan naroon ang presensya ng Diyos. Napakakapal nito, napakataas, at isang beses lang sa isang taon, ang punong saserdote lang ang makakapasok, at yun ay may dugo ng handog. Ang mensahe ng tabing ay malinaw sa loob ng libu-libong taon. Hanggang dito ka lang, banal ang Diyos, malayo ka. Pero nang mamatay si Jesus, ang tabing na yun ay napunit. Pansinin mo ito, kapatid. From top to bottom, mula itaas pababa. Hindi tao ang pumunit niyan. Hindi ito nagsimula sa ibaba kung saan aabot ang kamay ng tao. Nagsimula ito sa itaas, sa kamay ng Diyos. Ang kamay ng Diyos, ang Diyos mismo ang pumunit sa tabing na parang sinasabi, buksan na ang daan, halika na anak. Hebrew 10:19-20 says, "We now have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus, by the new and living way that He opened for us through the curtain." Naririnig mo ito, kapatid? Ang linaw nito. Bukas na ang daan. Dati malayo tayo. Dati malayo ka. Ngayon malapit ka na. Dati kailangan ng saserdote ng dugo ng hayop ng ritual. Ngayon, dahil sa dugo ni Jesus, ikaw mismo ay makakalapit sa trono ng Diyos anumang oras. Amen. Isipin mo ito, kapatid, ang isang taong dating hindi makalapit dahil sa kasalanan, ngayon ay maaaring tumawag sa Diyos na Ama, hindi mula sa malayo, hindi na nakatayo sa labas ng tabing, kundi nasa loob na mismo, sa harap ng presensya, tinatanggap ka na. Marami sa atin ang namumuhay pa rin na parang may tabing pa. Dumarasal tayo na parang nakikiusap sa isang Diyos na malayo at galit. Lumalapit tayo na nag-aatubili na parang baka itaboy tayo. Pero ang tabing ay punit na. Ang daan ay bukas na. Walang natitirang hadlang sa pagitan mo at ng iyong Ama, kundi ang sarili mong pag-aalinlangan. Ngayong linggo, lumapit ka ng may tapang. Magdasal ka na parang anak na pumapasok sa bahay ng Ama. Hindi bisita na kumakatok sa pintuan. Ang daan ay binuksan ng dugo ni Jesus. Huwag mong sayangin, kapatid. Huwag mong sayangin sa pamamalagi sa labas. The way is open. Pagsamahin natin ang lahat. Isang salita, tetelestai, ang utang bayad na, ang gawain ganap na, ang daan bukas na. Tatlong katotohanan sa iisang salita na ibinigkas ng isang mapagmahal na nabuhay habang nakapako sa krus. Pero pakinggan mo ito, hindi siya biktima ng kamay ng tao. John 10:18. Sinabi ni Jesus tungkol sa kanyang buhay, "No one takes it from me, but I lay it down of my own accord."
Walang kumuha ng buhay niya. Ibinigay niya ito kusa, kapatid, para sa'yo, para sa akin. Isipin mo ang buong daan na tinahak niya. Sa Philippians 2:6-8, si Jesus, though he was in the form of God, ay hindi kumapit sa kanyang karapatan bilang Diyos. He humbled himself by becoming obedient to the point of death, even the death on a cross. Mula sa trono, bumaba siya sa sabsaban. Mula sa sabsaban, tumungo siya sa krus. Ang hari ng kalwalhatian, nagpako ng sarili para sa mga rebeldeng nilikha niya. Bakit? Para masabi niya ang isang salitang iyon para sa iyo. Tetelestai. At sa krus ng halos wala ng hininga, kanyang huling isip ay hindi para sa kanyang sarili. Sa Luke 23:34, sinabi niya, Father, forgive them, for they know not what they do. Yun ang puso ng ating Panginoon, kapatid. Yun ang pag-ibig na natapos ang gawain. Kaya kapag tinatanong ka, sapat ka na ba? Nagawa mo na ba? Karapat-dapat ka ba? Hindi mo kailangan tumingin sa sarili mo, kapatid. Tumingin ka sa krus at doon, isang salita ang sagot sa lahat ng iyong takot. Tetelestai. Hindi mo tatapusin ang gawain. Tapos na. Hindi mo babayaran ang utang. Bayad na. Hindi mo bubuksan ang daan. Bukas na. Ang tanging natitira mong gawin ay tumanggap, sumampalataya, lumapit, magsisi sa iyong mga kasalanan at lumapit sa Kanya, kapatid. Baka ngayong gabi, baka ngayong araw, matagal ka nang nagbabayad ng utang na bayad na. Baka pagod ka na sa pagtatapos ng gawaing tapos na. Baka nakatayo ka pa sa labas ng tabing napunit na. Kapatid, ang panawagan ni Jesus simple lang. Lumapit ka. Ang panawagan ni Jesus, lumapit ka ngayon. Iwan mo ang martilyo. Ibaba mo ang bigat. Tanggapin mo ang natapos niyang gawain bilang sarili mong kaligtasan. Hindi sa pamamagitan ng iyong gawa, hindi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa Kanya. Kung nandito ka ngayon at hindi mo pa kailanman tinanggap ang gawaing tapos na si Jesus, ngayong araw, iyuko mo ang iyong ulo. Manalangin ka, kapatid. Sabihin mo, Panginoon, ngayong araw, sumasampalataya ako sa natapos mong gawa na binigay mo ang iyong buhay, binayaran mo ang aming mga kasalanan, pinatay ka sa krus na dapat kami ang pinatay. Ikaw ang nagbayad ng aming kasalanan. Ako si John Michael at ito ang JML Speaks, Faith that moves, Truth that lasts. Sa Diyos lagi ang karangalan at kapurihan, magpakailanman. Amen.